sa Panginoon. Hindi natin naranasan. Kaya mahalaga po yung manatili. Wala pa si brother. Wala pa. Anointing is the Holy Spirit. At kanina rin sinabi ko, the trifold anointing is Jesus, si Kristo. Kasi siya yung nagtatagay nun. Okay? So, sabi natin, kailangan tayo manatili kay Kristo to maintain that anointing. Kasi si Kristo ay nagtatagay yun eh. Pag tumiwala niya kay Kristo, eh wala sa'yo yun. Ha? So, the will of God is the word of God. Parang hindi kaya ka nagtago. Parang kailangan makabili ka ng Gillette. So, ano ba ang pagka-interview mo ng will of God? Kalooban ng Diyos? Sir, everything po na Brother Rex. everything Brother Rex, sabi ko, sir. brother, everything po na ginagawa po natin under po sa relasyon ng Panginoon, yung tayo na nandito po siya, yung kanyang way of living, yung kanyang righteous deeds, supposedly dapat po tayo yung magagawa po nun. Sabi po kanina kasi, upang tayo yung magkaroon ng trifold na anointing, we ought to imitate Christ. Yes, tama yun. Ngayon yung will of God, sabi mo ay whatever na ginagawa natin according to His will o yung kalooban niya, yun yung kalooban ng Diyos. Oo. So, because Jesus Christ is the Word of God. No? At sabi nga natin, the Word of God is the will of God. Kaya nga po, yung kalooban ng Diyos, yung po ang ibig sabihin, manatili tayo kay Kristo to maintain and to remain in God, in Christ Jesus, ay yung pong sundin yung kalooban ng Diyos. Halimbawa, kalooban po ng Diyos na tayo po ay mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, yung karakter. Kaya po, pag tayo mamuhay ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, at di natin sinasabuhay yung salita ng Diyos, hindi po mananatili yung trifle anointing. Kasi yung will of God ay yung salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos na yun, na buhay, at yun na nga ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Yan. Palakpakan ng Panginoon, brother. Palakpakan ka ba? Kumaki. Pagkalaman natin yung mga batas patakalan, ma-maintain din natin. Patakalan din, magpayaman din tayo sa patakalan. Ang i-maintain yung priestly anointing, kingly anointing, kasi yung leprosy anointing. Okay. So, yung sinabi niya, tandaan niyo yung fullness of God's will or the fullness of God is in Christ. Si Kristo na po yun. Kaya nga po, ang pinaka-conclusion po natin na sinasabi natin, how we must maintain the full anointing, it is to remain in Christ. To imitate Christ. Ano po? Sapagkat the fullness of God's will, the fullness of God's glory, ang ano po, ang kabuuan, ang lahat-lahat ay ang Panginoong Jesus. So, si Kristo. Kaya po, pag sinabi po namin yung mga alituntunin ng Diyos, Hindi tatawagin niya. lahat po yan, yung po ay nasa summary. At ang summary po niyang lahat is Christ Jesus. Ang lahat ng sinabi sa Old Testament time, it is only the shadow and the fullness of God. God's glory, God's word, God's will, it is in Christ Jesus. Kaya ang manatili at mamuhay kay Kristo, yun ang po ang pinaka, the ultimate, so that we will take the trifle anointing. Wala na po ibang nagtaglay niyan. Sa New Testament time, si Kristo lang. At para tayo magkaroon nun, manatili si Kristo sa atin at tayo manatili sa Kanya. Okay. Hindi ko makakaroon mo sa kanya, brother. Ano itatanong mo sa akin? Kaya na ko yung sinabi ko siya na kailangan ang buhay natin na nakaugnay sa Panginoon, sumunod tayo sa mga raturo para magkaroon tayo ng triple anointing, para yung i-pray over natin na i-split kahit hindi itutulak. Kasi yung iba walang anointing, na-split din, kaya lang tinutulak. Amen. Lalo na sa mga choir, kasi ang choir pagka may anointing, nabiblis yung tao, umiyak yung tao.
Pero minsan, umiiyak din yung